kalikasan sa aming mga pangyatamang rin ang aming mga sa buhay at pag-aayos mo ng pag-university. Salamat po sa pagkain nito. Salamat po God. Provide for them in Jesus' name. Hi guys, good morning. Let's eat. Kain po. We have egg Pansit, Hindi kaya mo pa ako ulam. asawan, sili at lamansi and may isda. You want happened? Good morning guys. Guys na naman. Good morning people all over the world. May favorite ko walang halaman dun sa ilan. Bakit? Kasi nakikita ko na lahat. No, makikita tayo nito. Kain po tayo. Egg. Egg. Eat. Ano po yung ulam nyo? Breakfast po ito. It's siguro mga 8 o'clock. Diba na Kain tayo. Kain tayo. Kain po tayo. Mahal ka. Gusto po. Gusto ko. Anak. Ang kalagayan. Sarap. Guys, alam nyo ba? Guys na naman. Alam nyo ba? Ano man po yung pinagdadaanan nyo? Ano man yung mga problema? Wala pa tayong ibang gagawin kundi manalangin. Dahil wala pong ibang pwedeng tumulong sa atin sa mga bagay na imposible sa Diyos po. Walang mahirap. Lahat po ng bagay magagawa ng Diyos na pinakamahirap para sa tao. Ano man yan, sakit man yan, hindi pagkasundo-sundo ng pamilya. Ang sabi niya po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him would not perish but have an everlasting life. Ang Diyos po yung dakila nating pag-asa. Kahit nakikita po natin sa anak natin, sa pamilya natin, sa bansa natin, tila ba wala tayong nakikitang maganda para sa paningin natin, ha? Pero grateful po. Be grateful in everything. Give thanks to the Lord. Kasi po, marami pong mabuting mga ginagawa ang Diyos natin minsan. Hindi natin napapansin. Maging masaya po tayo. Sasalamatan po natin ang Diyos dahil sa kanyang kabutihan sa atin. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Hindi po sa tao, sa Diyos. Salamat po sa buhay na pagising natin sa umaga, malakas po tayo. Kung sino man nakapanood nito all around the world, mahal po tayo ng Panginoon Diyos. Amen. Amen. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ano man yung sitwasyon, trust in the Lord. Kain-kain siya.
Wala pong perpektong tao at wala din perpektong buhay. Mayaman ka man o mahirap ka, lahat po nakakaranas ng pagsubok. Kaya huwag po tayong magtiwala po tayo, maniwala po tayo na may Diyos. Huwag tayong mag-atubili lumapit sa Kanya. Ano man yung nagawa nating kasalanan, handa po ang Diyos magpatawad kung tayo ay magpapakumbaba sa Kanya. Tutulungan niya po tayo. Sabihin mo lang, Lord, kailangan kita. Kasi wala po talaga akong pagmamalaki pang ng lahat ng ito ay galing sa iyo. Ganun po. Mahal man ang bilihin. Tumaas lahat ng presyo. Ito po yung nagpapaano sa tao eh. Naaano po siya sa ito lang yung sweldo. Pero konti lang ang sweldo pero ang tataas ng bilihin. Sistema po yun ng mundo. Kaya importante po nanalangin na tayo sa gobyerno. Yeah. Magkaroon po tayo ng maayos na government. Ang sabi nga ng Bible eh, the wicked govern, the people will perish. But if the righteous will rule, the people will rejoice. Totoo po yun. Mawala yung corruption. Wala pong imposible sa Diyos. Maging maayos po ang bansang Pilipinas. Ang relasyon niya po sa China. Yun po lagi natin ipanalangin. Kasi po kung hindi na po tayo mananalangin, ano po mangyayari sa atin? Gusto ng Diyos, nananalangin tayo, diba? At naniniwala tayo. Naniniwala tayo na may Diyos, nananampalataya tayo na siya ang makapangyarihan. He is sitting on the throne. Ibig sabihin, He will reign forevermore. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Huwag po tayo ma-depress, huwag po tayo magkaroon ng anxiety, worries. Oo po, kailangan po magtrabaho. Kailangan po magsikap. Pero huwag po yung dalagong money. Unahin po natin ang Panginoon. First of all. Unahin po natin ang Panginoon. Sa lahat ng bagay. Siya po yung center ng buhay natin. Sa aspeto ng buhay natin. Itong dalawa, hindi kayo sasalita. Hindi sasalita kayo. Kasama kayo sa vlog eh. Pansin. Bigay po ng kapitbahay. Mabait po yung kapitbahay namin. Lagi po siya nagbibigay ng food. Ganyan ang Diyos, diba? Utusan niya yung maangkin. Dalhin mo yung pagkain kay ano. Sa ganito, ganyan. Tulungan mo sa ano. Utusan niya yung mga angel niya. May angel po. Yun po yung ministering angel. Pag may kailangan ka po, mag-pray ka. Utusan ng Diyos yung katalingan. Utusan ng Diyos yung comfort niya. Pag normal lang po sa tao na umiyak dahil sa may pinagdadaanan siya. Mahirap, masakit. Kaya nga po, meron Diyos. Kasi alam niya, hindi ka kayanin ng tao kung wala ka. Gagamitin ko po itong channel na to, hindi para yumaman. Para po, hindi naman po ako magaling, ang Diyos na magaling. Pero may gagamitin po ang Diyos na tao. Maging instrumento po. Ang buhay ko po ay para sa iba. Huwag po tayo maging makasarili. Ano pwede po itulong natin? Yung mga mahihina, kalalakas nila yung loob nila.
gusto ng tulong. Ito'y bunga lang po, kaya ka nakakapagbigay kasi ang Diyos is generous. Kaya ka nakapagbigay, resulta lang po ito ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun po. Gagamitin ko po kung ano namin, tayo. Ano man po yung gusto nyo pag-pray ko, comment po kayo. Ano man po yung gusto nyo sabihin, tayo po. Willing po ako, free po. Magbibigay ng payo. Hindi po ako magaling, isa rin po akong tao. Pero sa tanda na ito, may rami akong pinagdaanan. Yung payo po, hindi pa alam. Payo po. Iba po yung payo, iba po yung pakikialam. Parang uulan, ang bilim na lang. Alam niyo po, ako po yung buhay ko dati. Wala. Lebente po ako eh. Tagal na panahon. Gusto ko lang yung gusto ko. Yung gusto ng Diyos ayaw. Hindi ako naniniwala sa Kanya. Dati. Pinakita ng Diyos sa akin na mahalaga ang buhay ko. Ayaw niyang masayang ang buhay natin. Ipipreserve ng Diyos yung buhay mo para sa iyo. Gagamitin ka niya. Lakas man yan, tayo man yan sa iba. Maging encouragement ka, inspirasyon sa ibang tao. Dahil, isa kang sa mga testimony na pinaranas sa iyo ng Diyos. Ano ka man kasama, gaano mong kabigat ng ginawa mong kasalanan. Handa siya magpatawad. Kung nagpapakumbaba ka at hindi ka nakayos ka at magbago. Kasi maganda talaga yung plano ng Diyos. Ibalid ka niya lahat bago ang tao. Kasi niya, alam niya, kakailanganan mo yung mga pagkain, kailangan mo ng ulan, kailangan mo ng araw, kailangan mo ng dagat. Lahat po yun, everything. Everything He created is for our own good. Wala siyang plano na pangit, puro maganda. So, kung ginawa ng Diyos na mabuti ang plano niya, sumunod ka lang sa Kanya. Sumunod ka lang sa Kanya. Maniwala ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Hindi ka nang, Lord, guide mo naman ako. Ang dami kong kapalpakan. Ang dami kong kasalanan. Huwag ka maging bitter sa Diyos na, bakit nangyayari sa akin to? Meron naman mas masama na tao kaysa sa akin. Huwag po. Huwag po tayo magtatapos sa Panginoon. Alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya wala po din tayo ibang gawin kundi. Bakit? Pagtakumbaba. Kasi at the end of the day, siya lang ang tanging makakatulong sa atin. May gagamitin siyang tao, pero una talaga gusto ng Diyos. Tayo talaga yung maglambing sa Kanya. Lambingin natin ang Diyos na Lord. Yan po yung prayer ko. Hindi ako humingi ng mga material na bagay. Kalakasan, ma-overcome mo yung problema sa buhay. Kalakasan para sa iba. Kapamilya mo. Lahat din ng tao, meron itong pinagdadaanan, mayaman man yan. Salamat po
Bakit pinili? Kami din po, hindi perfect ang buhay namin. Minsan meron din kami mga problema. Pero sabi na, be still and know that I am God. Relax ka lang. Huwag kang mag-rattle. Huwag kang mag-struggle. Punta ka sa isang sulok. Iyak mo sa Panginoon. Pray ka. Iko-comfort ka na. Aanuin ka na. Kung nakikita niya yung puso. Nakikita kasi ng Diyos yung puso natin. Alam ko kailangan ng mga tao yung ganito. Iko-comfort ka ng Panginoon. Ano ba yung prayer nyo? Ang prayer ko, isi-share ko lang. Lord, paligtas mo yung kanila. Lahat ng tao, binabanggit ko sa kanila mga pangalan. Ngayon ko yung prayer. Pumasok sa isip mo yung kaibigan mo, pag-pray ka. Baka may pinagdadaan mo. Bibili ko na kayo. Meron kang pumasok sa isip mo pag-pray ng China. Presidente ng China, presidente ng Ukraine, presidente ng Russia, lahat po sa Middle East, Saudi Arabia, importante po. Hindi po pagalingin yung pag-pray. Para ka lang na kayo pag-usap ka sa akin na wala kang hinihingi ng mga bagay. Meron kang hinihingi, importante mga bagay na yun nga, patawad sa pamilya mo, kalusugan mo, ipoprovide niya yan, tinitingnan ng Diyos yung puso natin. Salamat po Huwag po kayong magsasawa mag-subscribe, like, i-share niyo po. Share, click the notification bell, click. Ano pa? Comment. Mag-comment po kayo. Kung ayaw nyo mag-comment, sabihin nyo po yung ako pala si Mami Wei. Sabihin nyo, Mami Wei, mag-pray din ganito. Mami Wei, ano kaya ako ganito? Kasi hindi ko ako palalabas na tao. Alog lang po ako naglabas. Pero minsan po lumalabas ko. Pero most of the time, sa bahay lang. Pagkatapos ng trabaho, linis, lahat ng obligasyon. Pagod ka na, pahinga ka. Tapos mamaya naman, hindi kailangan magpakapagod. Chill lang. Kahit saan po kayo sa opisina, huwag niyo pong isipin pagod na ako kasi po, encourage niyo po yung sarili niyo na. Salamat sa Diyos may trabaho. Lord, bigyan mo ko ng kalakasan. Magawa ko yung task ko. Sa trabaho ko, sa pamilya ko.